iba pang balita, kaugnay pa rin po sa kanyang pag-upo bilang bagong ombudsman, nakasalang po sa Balitang Hali si incoming Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa atin. Sir, mula po sa pagiging Justice Secretary ay tatalon kayo sa pagiging ombudsman. Ano ho ang dapat asahan sa inyo ng publiko? Basta we will go to work every day and we will be transparent about what we do. Yan siguro ang pinakamahalaga na alam ng tao kung ano nangyayari sa loob ng opisina. Opo. At meron ho bang particular halimbawa na direksyon o direktiba po ang Pangulo? Particular na po dito sa flood control projects at sa usapin po ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tungkol sa flood control ang aming pinag-usapan. At sabi niya, get to the bottom of it at leave no stone unturned and punish the guilty. Yun ang gusto niya mangyari. Kaya yun ang aking unang-unang big assignment for myself. Kasi nga, independent office na to. Pero talaga namang ito yung exit ko sa DOJ, ito rin ang entrance ko sa Ombudsman's Office. At lahat po ng parang kapangyarihan na hinihiling sana na dagdag sa ICI, nasa Office of the Ombudsman na. So ang tanong ho ng taong bayan, kayo ho ba ay closely will be working with the ICI? Yes, I will, as Ombudsman, I will speak to them on Monday, malamang, no? I'll try to be with them on Monday kasi ang first day ko sa office will be Friday. Opo. I just received a briefing this morning and I expect another briefing tomorrow. At by Friday, papasok na ako sa Office of the Ombudsman. Kayo ho ba sang-ayon din kayo na gawin pong public no, yung mga hearing sa ICI at baka ho sa ganitong paraan sa inyo, through you, ay maparating ho yung mga sinasabing kagustuhan ng taong bayan na isa public po ito? Well, pwede namin pag-usapan yan sa Monday, no? Kasi nga, ang tingin ko lang, may mga limitations pa sila, kaya mahihirapan silang maswamp sila ng queries sa ngayon. Kasi may mga pagkukulang pa yung mga opisina nila at nangangailangan pa sila ng tulong hanggang ngayon. Okay, pero paano ho yung magiging mekanismo pagdating sa pagsasapubliko halimbawa ng SALN, 'di ba, ng mga government officials? You mentioned na kailangan meron pa rin ho na mga safeguards. Ano-ano ho ba yung mga 'yon? Hindi, una-una, Data Privacy Act, we do not want to violate things that have to do with Data Privacy Act. Pangalawa, wag lang mag-endanger ng buhay ng tao. Itong ating i-disclose. At pangatlo, mas mahalaga, ano ang purpose ng kanilang pagkuha at kung meron sila makukuhang information, pwede ba nilang lahat i-share sa ombudsman na walang preno rin sa kanilang pagbibigay ng information. But will it be different? Yun ang mahalaga kasi we can also get information from them back. Pagka sila ay nag-research, syempre gusto rin namin malaman kung ano ang naging subject, ano ang naging result ng kanilang research. Okay, but will it be different halimbawa po sa mga legitimate na mga media outfits na naghahangad syempre no, na may mga special reports po kami para din po sa taong bayan sa pagkuha po ng SALN? Magbabago talaga yan. Opo. Kasi nga transparency is the name of the game. And that's what today's world has amounted to already. Kailangan transparent lahat. And we will abide by that principle. Ito nga po, sabi ho ng isang profesor sa UPNCPAG sa aming pong panayam dito sa Balitang Hali, may erosion of public trust na sa public institutions. Kaya kailangan talagang gumawa ng paraan yung ombudsman para maibalik ito. Ano ho ang inyong reaksyon dyan? At sabi, naririnig na ho namin sa inyo, talagang kailangan ng transparency. Pero magiging madali ba ito sa ngayon sa pag-upo po ninyo? Hindi siya magiging madali, pero bubunuin natin yan. The very reason why I aspired for this office is because of the many things that I observed as DOJ Secretary about the corruption in our system. Kaya sabi ko, maybe I'll be more effective at least at the peak of my intellectual prowess to be able to find solutions to this problem. Kayo po mismo nagsabi, tama ho ba na talagang hiniling niyo ho itong posisyon as ombudsman sa ating Pangulo para ho sa nakikita ninyo talagang pagsawata sa korupsyon? Last June pa actually. Last June pa. Opo. Sinabi ko na yan na
gusto ko mag-aspire, gusto ko mag-apply. At sabi niya, sige, mag-apply ka, tingnan natin. At nung dumating na sa diinan itong bagay na to, nung sinabi niya yung mahiya naman kayo, tingin ko nag-resonate talaga na maybe naalala niya yung aking pagkasabi na gusto ko talaga mag-ombudsman ng panahon na yun. At ito naman po, reaksyon lamang dahil may mga nagsasabi, kabilang na po si Presidential Sister Senadora Amy Marcos na hindi kayo dapat eligible na maging ombudsman dahil may mga kaso kaugnay po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At baka magamit daw po ang ombudsman para ma-prosecute yung mga hindi nyo kaalyado. Ano po ang masasabi nyo dyan? Non-political na po yung aking posisyon, kaya hindi na ako pwede mag-comment sa kanya dyan, sapagkat ako gagawin ko lang ang trabaho ko. Alright. At siguro mensahe na lamang po para sa mga nag-aabang sa magiging bagong ombudsman po ng bayan. Basta gagawin po natin ang abot na makakaya upang maisaayos natin ang ating lipunan at ang ating bayan. Yun lang po. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Salamat po. Yan naman po si incoming Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla.